kami ni Sir Robert. Kasi Pagdating ko sa office, hindi muna agad ako nagtatrabaho kahit past 8 na. Ganito muna yung ginagawa ko, inaayos ko muna yung buhok ko, basta kung ano-anong routine pa yung ginagawa ko. Pero usually, buhok lang naman talaga. Kasi kung nakita nyo, ang gulo, ang pangit na talaga. Papaputulan ko na nga yan para maging mas komportable yung pakiramdam ko. Kaya ang ginagawa ko, ayan, pinapahiran ko muna ng aking serum. Yan yung ginagamit ko talaga sa buhok ko. Ang ganda kasi mabango tapos madulas. Kaya kahit na hindi na maganda yung buhok ko, talagang napapaganda niya kahit paano. Shiny din siya. Ito naman yung ginagamit kong suklay. Maganda din to kasi pag sinuklay mo siya, sagad hanggang anit, kaya ramdam mo. Ganyan lang naman yung ginagawa ko sa buhok ko after ko pahiran, ipaponi ko. Tapos yan, okay na. Yung iba, kapag galing sa labas, tapos expose sa biyahe, di ba naghihilamos sila. Pero ako, hindi. Hindi ako naghihilamos. Then, ang ginagawa ko, yan yung ginagamit ko panlinis sa mukha. Hindi ako naghihilamos kasi malabo na yung paningin ko, so baka lalong lumabo. Bandang hapon naman, umalis na sila para mag-field. Si Bisor naman, lumabas lang kasi may sikasuhin. Kaya ang ginawa ko, nilinis ko muna yung mga papeles na iniwan ko sa table namin. Then, ito naman yung table ni Bisor, magkatabi lang kami. Inayos ko lang din yung mga kailangan niyang pirmahan dyan para bukas, pagdating niya, okay na. Ito naman yung this area ko. So, nagsisegregate lang ako dyan ng mga ipapadala kong sulat para bukas. Inaayos ko na siya habang hinihintay ko si Daddy. Madalas, ganito yung ginagawa ko kapag hinihintay ko si Adrian. Inaayos ko na yung mga kailangan kong gawin para bukas. Tapos hindi ko na yan nililigpit kasi para hindi ako maguluhan. So ito, nandito na kami sa parking. Ayan, pauwi na kami. Nandito yung sundo ko. Daddy. Sana naman wag muna lumakas. Para di kami mahirapan sa biyahe. Tayo pa man din ang uwian na.